recorded siyempre, baka mamaya sabihin niyo. Ito, tingnan ko lang yung video. May hapon, magandang hapon. Sa Bisaya, maayong hapon. Anyway, magpaalam po kasi na i-video natin itong consultation para Ako pa dyan. okay na lahat ng pasyente. Pumapayag naman sa totoo lang, pumayag ang lahat ng pasyente. Oo, siyempre daw. Hindi lang siguro na mas taring sila, kundi, syempre, yung sasabihin natin ngayon, hindi lang hanggang para sa inyo, hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat na nakikinig. Kakabalang araw, magkaroon din sila ng sakit, pero God forbids, magkaroon sila ng sakit katulad yung sakit ninyo ngayon. Para alam nila kung ano dapat iwasan, ano dapat inumin, para madaling silang gumaling or para maiwasan din sila nila yung sakit na yun. Sige. So ano pong trabaho ninyo ngayon? Wala ka, retire pa ko. Sa retire. Dati po, ano pong trabaho ninyo? Sa pantalan ko. So, Ano control ko. ngayon bahay. Okay. Hindi man ko yung nagsisigarilyo, no? Wala na daw. Alak. Usahay. Tigilan mo na yan. Wala kayong makuha sa alak. Papatay lang yung mga laman ninyo sa katawan ninyo. Sisirain yung sikmura, susunugin yung atay mo, patayin yung mga brain cells ninyo. Yun ang totoo. Kaya hindi totoo na pwedeng konti alak. Hindi po yan totoo. Masama yan. Pag ginawa sa tao, magdududa po tayo. Alak, juice, dyan tayo nagkakasakit ng tonsillitis, UTI, diabetes. Pero pagdating sa tubig, ayan, ginawa ng Panginoon yan. Therefore, hindi tayo dapat magduda. Kasi po, ang tubig po ay talagang para sa katawan natin. Pag marami tayong tubig na inom, hindi tayo maka-UTI. Pero pag uminom kayo ng juice, anong mangyayari? Inom kayo ng soft drinks, di maka-UTI kayo. Bakit doon tayo sa produkto ng tao? Nang sadya, sa itong mga tao, yung mga manufacturers, pera natin. So doon tayo sa tubig. Huwag alak, huwag yung mga matatamis. Kung maaari, so ano pong problema natin ngayon? Hindi mo ito siya yung baling niya. Ano? Wala naman. Yung dire-dire, dito daw, dito. Pag Bisaya, dire. Dito, anong nararamdaman ninyo dyan? Sakit to, pag maglulong ako. O sa loob ang masakit, hindi dito sa labas. Dito sa loob. Akala ko sa labas. Pag sa labas po baka wag mo lang, baka sobrang paghalik dito. Dito, wala. Kasi, hindi na yung hinahalikan yan. Hindi na. O kaya siguro, kailangan halikan mo na lang kasi baka hindi mo na hinahalikan kaya marami na siya reklamo dito So anyway, tingnan po natin sa loob. Say please. Say okay, medyo mapula. Masakit po pag lunok. Masakit pa. Pero hindi na masyado. Pero I-cover. Pati ilong ninyo. Hindi na kahit yung nagdaan. Kasi tunin ko yung BP ninyo. Pero may lagnat po kayo. Pero wala na daw. Ilan araw na po sumasakit ang lalamunan ninyo? 4 days na ito daw. 4 days na. Luminom ko lang kalamansi doon. Sa palagay ninyo mas matindi ngayon yung sakit or Hindi na masyado daw. o pareho lang or parang mas okay ngayon? Kita daw na okay. Wala na ang sakit ba? Nawala na yung sakit. Pero pag matunda na gabi, Bakit kayo magpagamot ngayon kung wala na yung sakit? Gusto niyo ibalik natin yung sakit? Parang sadya ninyo. Ganun ito. Magsakit siya doon tapos pag umaga. Wala ako. Pero wala naman kayong fever, no? Wala kayong lagnat. Okay yung blood pressure ninyo 120/80. Sa gabi, sumasakit. Ako habang kumakain pala, hindi masakit. Sakit din ako, magulong ako. Ayun, hindi na masyado yung magdaan. Sakit yan. Nag-try na po kayo ng gamot. Yung masakit din. Erythromycin. Pero wala kayong ubo.
Kailangan na. Erythromycin. Saan na magaling yan? Mercury Drugstore. Kasi doon, nagbili ako doon sa may, nagbigay mo yung butika doon. Ayun, sige. Nagbili Anyway, yung dalawa, ininom ko. kadalasan, Buti yung sa iyo talaga doon, ang ano ba? kadalasan po marami tayong pasyente na yun ang binibigay ng erythromycin. Dati po, okay yung erythromycin. Effective naman rin po ang erythromycin. Effective siya. Kaya lang, ang side effect, kadalasan ay hahapi yung sikmura. Okay? At saka isa pa, ang erythromycin po, ang erythromycin, mabagal ang effect. Kasi po, hindi na pinapatay yung mikrobyo. Sinusuppress niya yung pagdami ng mikrobyo. Pero ang mikrobyo, hindi na mamatay. Pero paano na pinatay yung mikrobyo? Bakit gumagaling ang mga pasyente sa erythromycin noon? Kasi po, ang pumapatay yung immune system na. So, tamang-tama po yung trabaho ng erythromycin ay pigilan niya yung pagdami ng mikrobyo. Okay, so ang immune system ngayon ang papatay. Kasi ang erythromycin ay isang bacteriostatic na antibiotic. Pag sinabi natin bacteriostatic, okay, pinipigil niya ang pagdami ng mikrobyo pero hindi niya pinapatay ang mikrobyo. Unlike yung mga antibiotic na ginagamit natin ngayon katulad ng amoxicillin, cefalexin o domahina, epektibo pa rin sila. Itong mga antibiotic katulad ng amoxicillin, cefalexin, hindi po sila bacteriostatic na antibiotic. Sila po ay mga bactericidal na antibiotic. Ibig sabihin ng bactericidal, pinapatay nila ang bakterya. Okay? Kaya po, pag mag-take ka tayo ng amoxicillin, cefalexin, mas madali tayo makarecover dahil pinapatay nila directly yung antibiotic. Hindi natin hinihintay ng yung immune system natin na papatay sa mikrobyo. Kasi diretso ang pagpatay sa antibiotic. Ha? Okay? Nag-hamdi ko yung dyan mo nung pag-inom. Ilan ang erythromycin na po ang nainom ninyo? Dalawa. Minsan, isa lang nga sasakit ang sikmura. Sabi-sabi ka naging kabuhi doon ba? Oh, number 1 talaga yan, ang erythromycin. Kabuhi. Kabuhi. Ang kabuhi is Bisaya. Sa Tagalog siguro ay nasisikmura sa Tagalog. Ayan. So, 3 times a day, para sa mikrobyo, 3 times a day. At saka, para sa sakit sa lalamunan, 3 times a day rin. Pero, siguraduhin natin na after meals, ha? Kain mo na. Opo, kain muna. Ang antibiotic, syempre, 7 days. Ang para sa sakit sa lalamunan, dahil po ito'y dahil sa pamabaga ng lalamunan, dahil po sa mikrobyo, no? So, ito po para sa pamamaga, para sa sakit sa lalamunan, 3 times a day po. Lahat po namumula, yung lalamunan, yung throat na tinatawag natin, o yung pharynx, pati yung tonsils po ay namumula. So, meron kayong infection ng lalamunan at yung tonsil. So, ang tawag natin yan is acute tonsillopharyngitis. Okay. So, para sa mikrobyo, 3 times a day. Para sa pamumula at pamamaga ng lalamunan at tonsil, 3 times a day. Pareho po sila after meals na lang para sure po tayo. Kaya po, kumain na po kayo ngayon kaagad ng hapunan para makastart na po tayo para sa dinner. Okay, then after 4 hours, mga 10 o'clock ng gabi, inumin po natin yung pangalawang doses. Pero kailangan kumain na naman kayo alas 10 ng gabi Konti lang. at inumin po ninyo. Ha? Para at least baka 2 beses na po tayo dahil po hinahabol na po natin ang mikrobyo ngayon. Ha? Dahil po napabayan na po natin ng 4 days. Ha? So, ang the best gargle is yung malamig na tubig. You drink and you gargle with cold water. Hindi po Iningit ka kung may ko ano. hindi po totoo yung warm water lagyan ng asin at suka. Hindi po totoo. Ayoko talaga ng warm kasi pag warm, automatic, mamumula lalo. Biro mo, maghawak ka ng warm water or hot water. Anong mangyayari sa palad nila? Mamumula yan lalo. Kung hindi, masusunog yan pag sobrang init. Ganunin po ang effect ng warm, lalo yung hot water sa lalamunan. Kaya, bawal na bawal yung anything na hot,
bawal po yan. Dahil lalong mamumula yung lalamunan. Hindi ako mag-inom kahit malamig na tubig. Hindi lang. Kaya po sabi ko, you drink and gargle with cold water. Kahit ice water pwede yan. Kasi ang effect sa lamig, okay, pinapawala niya yung pamamaga, pamumula, at yung sakit ng lalamunan. At dahil po ito sa pinipigil nila yung pag-multiply ng mikrobyo. Kasi ang mikrobyo po, hindi po nagmo-multiply pag malamig. At ilang beses ko na sinabi ito, kaya po hindi nasisira yung ating pagkain sa refrigerator kahit meron pong mikrobyo sa container dahil po sa lamig ng refrigerator. Ha? Okay? So, wag na po yung hot sa ngayon. Pero pag okay na po kayo, pwede na kayo bumalik sa hot soup, hot rice, hot food, hot coffee. Pag okay na po yung lalamunan ninyo. Okay, pero sa ngayon po, pwede rin kayo mag-hot kayo ni dalawang ni misis, ha? Okay? Kahit mag-lips to lips kayo. Hindi naman po ako. Ay, hindi. Okay, nagtatanong na ito. Kasi, abangan mamayang gabi, ha? Ha? Hindi po ako naniwala. Alam mo, saan galing yung mikrobyo ninyo? Sa sariling sa bibig ninyo yan. Yung sariling mikrobyo sa bibig ninyo, dati, hindi po yung matapang. Ha? Dahil malakas ang immune system. Sa ngayon po, humina ang immune system, kaya po gumising yung mikrobyo at yan, dumikit sa lalamunan ninyo at pinasukan yung lalamunan ninyo at kinakain yung laman ng lalamunan ninyo. Kaya po, namabaga at namumula po ngayon. Kaya po, masakit at minagnat po kayo ngayon. Ha? Okay? Kaya po, pag mag-lips to lips po kayo, o kaya kahit mag-tang to tang kayo, kahit lumipat yung mikrobyo sa bibig mo, pag kayo po malakas ang resistansya, dahil po maaga po kayo matulog at hindi kayo napapagod palagi, walang mangyayari yung mikrobyo na galing sa kanya. Ayun. Pero yun, bago kayo mag-lips to lips, siguraduhin natin na hindi kayo pagod at saka hindi kayo kulang sa tulog. Ha? Okay? Oh, yes. So, you drink and gargle with cold water. Ha? So, ano pa mga bawal? Yung mga matatamis, bawal po yan. Soft drinks, juice, chocolates, candies, ice cream. Kasi pag meron po matamis sa bibig natin, sigurado po tayo nagagamitin ng mikrobyo yan. Kasi yung pagkain natin, lalo yung mga carbo sa tamis, yung carbo sa gatas, yung carbo sa soft drinks o juice, ha? O kaya yung carbo sa kanin, ha? Gamitin ng mikrobyo yan sa bibig para dumami. Kaya pagkatapos ng kumain, siguraduhin po natin mag-toothbrush po tayo para wala pong carbo na sisingit sa maiwan or sisingit sa ipin po natin, ha? Pero bawal talaga mga matamis muna kasi nga gamitin ng mikrobyo yung tamis. Okay, bawal yung mga yung late matulog kasi magiging matapang yung mikrobyo. Kahit candy po na matamis, hindi po ako papayag. Bawal yung mapapagod po kayo kasi magiging matapang yung mikrobyo. Bawal po yung kulang sa tubig. Kulang sa tubig, bawal po yan. Yun po siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng infection sa lalamuna at sa tonsil. Kasi kulang kayo sa tubig at nagiging tuyo yung bibig at lalamunan ninyo. At syempre, pag tuyo, madaling kumapit ang mikrobyo kasi tuyo ha? Hindi siya yung bang maslide ang mikrobyo, ha? Okay? Kung sa Bisaya pa, dili danlug ang imong tutunan, no? Okay? So, kailangan uminom kayo ng maraming tubig, hindi lang para palagi tayo may laway at hindi magiging tuyo ang lalamunan, kundi habang uminom tayo ng tubig, para bang nililinis po natin yung ating bibig at lalamunan. Siyempre, pag inom ng tubig, madadala yung mga mikrobyo at nilunod po natin kasama yung tubig. Pagdating sa sikmura natin sa stomach, mamamatay rin yung mikrobyo kasi nga acidic yung ating stomach. Okay, so inom kayo ng tubig. At saka lack of hygiene. So hindi lang po after breakfast, lunch, dinner kayo mag-toothbrush, pati after snacks, ha? Para tanggalin natin yung mga carbo galing sa biscuit, carbo galing sa pansit or noodles, ha? Carbo galing sa pan na sumisingit sa ngipin, ha? Kailangan mag-toothbrush po tayo, ha? Hindi lang after breakfast, lunch, dinner, pati after snacks, ha? Okay?
At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, matulog po kayo ng maaga. Ha? Okay? So, ngayon, wala nang TV po. Pag alas 7 ng gabi, tulog na po kayo. Ha? Okay? Sige, mag-posing muna tayo dito. Sabi nga, halika. Sabi natin, hi! Thank you for watching. Thank you. Okay, see you. Bye-bye. Thank you, Okay. Doc.